Pakitignan nyo nga po yung inyong katabi bago tayo tumayo. At sabihin mo sa katabi mo na saksakan ka ng gwapo at saksakan ka ng ganda ngayong umagang ito. Iba ka talaga. Sige po, tayo sama-samang tumayo ngayong umaga pong ito. At tayo po'y magpapaumpisa na. Hallelujah, praise the Lord. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah. At ngayong umaga pong ito, let us welcome the presence of God in this place. Dahil alam po natin walang pinakamahalaga tayong pinupuntahan sa lugar na ito. Hindi ang tao, hindi kung sino man, kundi ang ating Diyos sa buhay. Amen po ba? Pwede po ba nating palakpakan minsan pa ang ating Diyos sa buhay? At bago tayo mag-umpisa ngayong umagang ito, basahin ko lang saglit yung salita ng Diyos. Sabi po ng Psalms 84 verse 4 to 5, Blessed are those who dwell in your house, they will be praising you. Meron po ba ditong nagpupuri sa Diyos ngayong umagang ito? Yes. Meron po bang nagagalak para sa Diyos ngayong umagang ito? Hallelujah. Sabi po doon, Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. Amen po ba? So ngayong umaga pong ito, wala po dapat tayong ibang pinaglalahanan ng ating pagsamba ngayong umagang ito, kundi ang ating Diyos na buhay lamang. Amen po ba? Kaya ngayong umaga po ito, lahat nga po ng mga nagagalak, pwede po ba tayong magpasalamat sa Panginoon ngayong umaga at papurihan natin siya pagkat siya ay Diyos na dakila, Diyos na tapat, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Salamat po Panginoon. At ngayong umagang ito, sama-sama tayong manalangin para sa ating pong iglesia. Let us pray for our church right now. Pwede po bang humanap tayo ng kapartner? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. At tayo po'y mananalangin ngayong umagang ito pagkasabi ng salita ng Diyos. When two or three gather in His name, He is in the midst of us. And there is power in unity in prayer. Amen po ba? Ngayong umaga pong ito, ipanalangin po natin una, yung ating church lot and building. At pangalawa, ipanalangin po natin yung ating pong mga manggagawa, especially yung ating pong mga kapastoran mula sa ating Tatay Bishop, sa mga kapastorang ginagamit ng Panginoon, hanggang sa mga manggagawa ng church na ito. Let us pray right now. Sige po, tayo po sama-samang manalangin, lumapit sa ating Diyos. Ngayong umaga, hallelujah, Ama namin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Hindi po'y nagpapasalamat sa patuloy na katapatan mo, kabutihan mo sa aming buhay, even to our church right now. Patuloy po kami nagpapasalamat dahil Ikaw ang Diyos na tumutugon sa aming po mga panalangin at naniniwala po kami, Panginoon. Kasamang tinutugon mo, Panginoon, ang pamibigay mo ng panibagong church lot and building in the name of Jesus Christ of Nazareth. We claim the church lot and building is for you, God. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya nga po, Diyos, alam po namin, Panginoon, it's not by might or by power. Paano maibigay ang mga bagay nito? Nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat po, Panginoon. Lord, even God to your servants. Patuloy namin pinapanalangin ang pag-iingat mo po sa bawat buhay ng bawat isa. Simula po sa aming Tatay Bishop. Kami po, Panginoon, in the name of Jesus Christ of Nazareth. We're asking for your divine protection to each and everyone. At kaya mo po, Diyos, na ang buhay ng bawat isa. Hanggang sa mga kapastoran, mga manggagawa, ay patuloy nga po, O Diyos, ang pakaingatan mo, gamitin mo lamang para sa iyong kaluwalhatian. Lord, hindi ito yaman sa aming mga sariling lakas, Panginoon, sa anumang kabilidad na meron kami. Kami po ay nakakapaglingkod dahil sa biyaya mo, dahil sa pagpapala mo sa aming mga buhay. Maraming pong salamat. Tunay nga po, O Diyos, na Ikaw po ang aming paglilingkuran hanggang sa iyong panguling pagbabalik. Makita mo kaming nagtatapat sa iyo, O Diyos. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Tunay nga po, Ikaw ang Diyos sa mag-iingat sa bawat buhay ng bawat isa. At sa oras na ito, let us pray for our families. Sino man po yung may mga karamdaman sa oras na ito, let us ask the favor of the Lord sa kagalingan,
even dun sa mga pangangailangan po natin sa oras na ito. Ipagpasalamat po natin ang pagtugon ng Panginoon sa ating pong panalangin sa mga bagay na yan. Sige po, patuloy po nating ipagpasalamat sa Panginoon yung kagalingan, yung patuloy na pagpaprovide ng Panginoon, even sa ating pananampalataya, in the name of Jesus, kaligtasan, spiritually, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we are declaring salvation, God, to our family. We are declaring healing to our family. We are declaring your strength to our family. We are declaring favor, Lord God, and provisions to our family, God. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po, ikaw ang Diyos na hindi nagkakaroon. You are Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, who is victorious in our lives, God. Maraming pong salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hallelujah. Come on, let's declare the victory of the Lord this morning. Sige po, magkaingay po tayo na may kabuluhan para sa Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Tunay, hindi namin kayang sukatin ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, ang iyong katapatan sa amin pong mga buhay. Kaya wala kaming ibang magagawa sa umaga pong ito, kundi parangalan ka, papurihan ka. Lord, as we enter to your gates, we will enter with thanksgiving and come to your courts with praise. This morning, Panginoon, we open this service, God, ng may patuloy na pagsigaw ng tagumpay. Tagumpay, Panginoon, for we are more than conquerors through Christ who strengthen us. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po, sinabi mo rin po sa iyong salita, Psalms 84 verse 10, that better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Kaya maraming pong salamat. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati pa sa salamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Tatay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Yung malakas pong palakpak para sa Diyos sa mga Diyos, Hari na mga hari, kung mauunawaan lang po natin na hindi lang tao yung pinapalakpakan natin, hindi lang ganyan yung palakpak na ibibigay nyo. Kasi ang binibigyan natin ng parangal ay Diyos sa mga Diyos. Hari na mga hari. Hallelujah! Hallelujah! Ngayong umaga pong ito, praise the Lord. At meron po, bago tayo mo po, pwede ko po bang tanongin sino po dito yung mga bagong nating nakasama? Meron po bang mga baguhan ngayong umaga? First time na naka-attend? Ngayon pa lamang, taas lang ang kamay. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At gusto namin sabihin sa inyo na hindi kayo pumapasok sa panibagong relihiyon, mga ate, mga kuya. Kundi nandito kayo kasi gusto namin i-introduce sa inyo ang bagong pakikipagrelasyon sa ating Diyos na buhay, kay Jesus Christ. Amen? At nawa matanggap nyo yan ngayong umagang ito kasi hindi relihiyon ang kailangan ng tao, kundi yung pakikipagrelasyon sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya tayo nagagala kasama ng mga anghel sa kalangitan, kasama ang mga mukhang anghel dito sa lugar na ito. Kami nagagalak na i-welcome kayo sa pamilya ng Panginoon at ngayong umagang ito tayo ay magbabatian bilang magkakapatid. Hallelujah! Sama-sama tayo magpapalala sa umagang ito. As we sing, babatiin ka bilang kapatid. 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 Iibigin 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 ka bilang kapatid. Yayakapin 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 ka bilang kapatid.
Yayakapin ka bilang kapatid. Yayakapin ka bilang kapatid. Yayakapin ka bilang kapatid. Babatiin ka bilang kapatid. Babatiin ka bilang kapatid. Babatiin ka bilang kapatid. Babatiin ka bilang kapatid. Yayakapin ka bilang kapatid. Yayakapin ka bilang kapatid. Yayakapin ka bilang kapatid. Yayakapin ka bilang kapatid. Ibigin 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 ka bilang kapatid. Praise God! Sige po, tayo po yung makakaupo, sumandali ngayong umaga pong ito. At ito po ang oras na naman ng ating pong pagpapatotoo para po tayo ay makarinig na encouragement mula sa ating mga kapatid sa ginagawa ng ating Diyos sa buhay. Amen po ba? At sabi ng salita ng Diyos, we are more than conquerors through Christ. Amen? Kaya kung tayo ay mga mananagumpay, kailangan ipagmalaki natin kung paano nagtagumpay ang Diyos sa ating po mga buhay. Tawagin ko na po ang magpapasalamat ngayong umagang ito sa buhay po ni Ate Danica para po ipagyabang ang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Gusto ko lang po magpasalamat sa Lord kasi alam mo yan, grabe yung Lord sa katugunan niya sa bawat panalangin na meron tayo. Salamat sa Panginoon kasi sabi nga ni Kuya last Sunday, diba, ito na yung time para iiyak yung bawat kaluluwa na pinagkatiwala sa atin ng Lord. And salamat sa Lord kasi alam mo yun, yung bawat iyak na meron sa ating, yung bawat panalangin na meron tayo sa ating Panginoon is hindi nawawalan ng kabuluhan. Salamat sa Lord kasi lahat ng iyak na meron tayo, lahat ng panalangin na meron tayo is nagkaroon na yung bunga ng Panginoon. Kaya salamat sa Lord kasi yung bawat panalangin na meron tayo sa ating Panginoon, kabulaan. Salamat sa Lord kasi alam mo, prayer nga natin sa Panginoon, Lord, na manatili yung pag-ibig natin sa pagmamahal sa mga kaluluwa. Kaya yun lang po, nagpapasalamat tayo sa Lord, sa kabutihan niya, sa magandang ginagawa niya sa ating mga buhay. Kaya yun lang po, all glory belongs to God po. Yung malakas sa palakpak para sa Diyos na tubot-tugon ng ating pong mga panalangin. Amen po ba? Maaring ang tao makalimutan na po yung mga pangako sa atin, pero ang Diyos kapag nangako, sigurado tutuparin po ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya minsan medyo nadedelay lang ng konti kasi gustong makita ng Diyos kung paano tayo mananampalataya sa Kanya kahit may mga bagay na mangyayari sa ating po mga buhay. Amen po ba? So, tawagin ko na po si Nanay, yung mama po ni Kerry muna. Praise God, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po. Magandang umaga po sa lahat. Magpapasalamat lang po ako sa Panginoon dahil sa nangyaring sunog po kagabi. Mga 4 to 5 na bahay lang po bago ang amin. Ang mga tao nagkatarantahan na kasi lumiyap na yung apoy eh. Pero ang ginawa ko, nasa taas lang ako. Nagdadasal lang po ako, sabi ko ganun. Sabi ko, Lord, sana po hindi po makarating sa amin yung apoy. Sabi ko, pero yung sa labas, nagtakbuhan na sila, naghakutan na sila ng gamit. Nasa second floor lang po ako nagdadasal. Sa awa na po ng Diyos, hindi po nakaabot sa amin. Kaya thanks God po. Maraming salamat po. Malakas na palakpak po sa ating Diyos na nag-iingat sa ating pong mga buhay. Nakita nyo, our prayer is powerful. Amen po ba? So, hindi na talaga hinayaan ng Panginoon na umabot doon kasi may mga nananalangin na at piningilan na po yung sunog. Amen po ba? Kaya nga po, walang anumang bagay ang hindi mapangyayari kapag ang mga Kristiyano ay nananalangin. Amen? So ngayong umaga pong ito, alam ko po lahat tayo ay nag-iinit para magpasalamat, pero daanin na lang po natin sa pagpupuri. Ay, sino pa? Ay, si Ate Tina pala. Ate Tina kasi. Ayan, hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan.
Gusto kong magbigay ng pasasalamat kasi hindi ko pwedeng palampasin yung oras na to kasi Saturday kahapon sobrang daming kaganapan, may mga gawain para sa mga nanay. And syempre hindi natutuwa yung kaaway, kaya gumagawa rin siya para hadlangan. Pero ang Diyos ay tagumpay sa ating mga buhay. Kaya nagpapasalamat ako kasi hindi na-admit yung anak ko. And nung morning pa lang po talaga, masama na yung pakiramdam niya. Tinanong ko siya kung tutugtog ka ba o magpapahinga ka, mamili ka. Pero isa yung nakita ko sa kanya, tumuloy siya. Truly, pinakita ng Panginoon, walang dapat makahadlang sa paglilingkod natin sa Kanya. Kahit na gaano kasama yung pakiramdam natin, there's no safer place than to dwell in the house of the Lord. Yun yung pinakamasarap. Kasi wala naman talaga makakapagligtas sa atin anytime, kundi ang Panginoon lamang. Kaya it's open, inopen niya yung mind ko, na dapat yung oras natin habang nandirito tayo, maglingkod tayo kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Kaya gamitin natin sa makabuluhang bagay at yun ay yun sa paglilingkod, pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya lahat ng kapurihan ay sa Kanya lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga po ng salita ng Diyos, as for me and my house, we will serve the Lord. Even in the times of trials, even in the times of sicknesses, kapag tayo naglingkod sa Panginoon, naniniwala tayo sasamahan ng ating pong Panginoon. Amen po ba? So ngayong umaga po ito, alam ko na-encourage na kayo. Ito, tuloy na talaga. Tumayo na tayong lahat at tayo magpupuri na sa ating Diyos sa buhay. Sige po yung mga palakpak nyo po, palakpak pang tao lang po yan. Kung papalakpak po tayo, let us all clap our hands to the Lord. For He deserves it. Amen po ba? Kanina po naririnig ko yung mga patotoo nyo at naniniwala po ako na ang lahat ng patotoong yan ay sapat na para papurihan natin at dakilain natin ang pangalan ng Diyos. Amen? Maaring yung iba hindi nyo nabigkas dito po, pero deep within your heart, I know and I believe na may ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya sige po, sa lahat ng handa ng magpuri sa Diyos, come on, let us all give the best clap offering unto the Lord. Sabi po sa salita ng Diyos, clap your hands, all you people. Shout with a voice of triumph. Hallelujah! Hallelujah! Hey! Minsan pa, let us all clap our hands to the Lord. Clap your hands. Hey! Clap your hands, all you people. Shout with a voice of triumph. Sing praises to His name. Minsan pa, clap your hands, all you people. Clap your hands, all you people. Shout with a voice of triumph. Sing praises to His holy name. Proclaim His word, declare His greatness. Proclaim His word, declare His greatness. For real does really come upon. Come on, let everything that has breath praise the Lord. Praise you, Hey! I will praise you. Praise you, I will praise you. Praise you, I will praise you. Jesus my King, praise you. Praise you, I will praise you. Praise you, I will praise you. Praise you, I will praise you. Jesus my Lord, come on, clap your hands. Clap your hands, all you people. Shout with a voice of triumph. Sing praises to His holy name. Minsan pa, clap your hands. Clap your hands, all you people. Shout with a voice of triumph. Sing praises to His holy name. Proclaim His words, Declare His greatness. proclaim His words, declare His greatness. Proclaim His words, declare His greatness. Proclaim His word. Declare His greatness. Lord, build us with your power. Praise you, Lord. Praise you, I will praise you. Praise you, I will praise you. Praise you, I will praise you. Jesus, my King. Come on, praise the name of the Lord. I will praise you. Praise you, I will praise you. Praise you, I will praise you.
mag-iinit yung mga Kristiyanong Yes. nagpupuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Talunin natin yung init. Huwag tayong papatalo. Amen. Amen. Dapat mas mainit yung pagpupuri natin sa Diyos. Amen. Kaya sige po, as the Word of God says, clap our hands to the Lord. Ang Panginoon po hindi niya deserve yung ganitong palakpak. Yung deserve niya yung palakpak na panglangit. As we sing, clap your hands, all you people. Clap your hands, all you people. Shout with a voice of triumph. Sing praises to His holy name. Come on. Clap your hands, all you people. Shout with a voice of triumph. Sing praises to His holy name. Proclaim His word, declare His greatness. Proclaim His words, proclaim His words. Proclaim His word, declare His greatness. Proclaim His words, declare His greatness. Proclaim His words, declare His greatness. Lord, fill us with your power. Praise you, Jesus. Praise you, I will praise you. Praise you, I will praise you. Praise you, I will praise you. Jesus, my King. Praise you, Lord. Praise you, I will praise you. Praise you, I will praise you. Praise you, I will praise you. Jesus, with all of our voice, come on, let us praise the Lord. Praise you, I will pray. praise you, I will praise you. Alam ko pong may ilalakas pa yan. Come on, let everything that has breath praise the Lord. I will praise you, praise you, I will praise you, praise you, I will praise you. Jesus, my King. Come on, praise the Lord. Praise you, I will praise you, praise you, I will praise you, praise you, I will praise you. Jesus, for the last time, let us all praise the Lord. Praise you, I will praise you. Praise you, I will praise you. Praise you, I will praise you. Jesus, my Lord. Jesus, my King. Jesus, my Lord. Jesus, my King. Jesus, my King. Hey! Hallelujah! You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus. Jesus, you are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. Come on, it's all about Jesus. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about you. It's all about Jesus. Hallelujah. Come on, let us all declare that He is miraculous God. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus. Jesus, you are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus. Minsan pa, come on, let us all declare. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about.
It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. Come on, let us all sing. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Jesus. Make a big word to the Lord. Hey. Na 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 na. na na na. Na 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 na. Na 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 na. Jesus. Na 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 na. 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 Jesus. Come on, declare the name of the Lord. Jesus. 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 Hallelujah! Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Bago po tayo umawit ng ating pong pagsamba, for a minute or for a second, let us all give thanks to the Lord. Amen? For He is good. His love endures forever. Kaya po sa ilang segundo, I know meron po kayong masasalamat sa Panginoon. Kaya for a minute or for a second, come on, let it out. Sabihin niyo yan sa Panginoon. Worship His name. Praise His name. From within your heart. Worship Jesus. Worthy is your name. Worthy of all praises. Jesus, purihin ka, Panginoon, sa taglay mong kabutihan. Hallelujah. Jesus. Purihin ka. Panginoon, sinabi mo po sa iyong mga salita, as the deer panted for the water, so our soul longs for you. God, wala po kaming ibang nais, kundi patuloy kang masamba pagkat humahanap ka ng mga taong sasambahin ka sa spirito at katotohanan. Purihin ka, sambahin. As we sing as the deer. As nothing pattern for the water so much. Minsan pa, as the deer panted for the water. As the deer panted for the water so much, so long enough to thee. 'Cause you alone are my heart's desire when I long to worship thee. 'Cause you alone, Lord. You alone are my strength, my shield. You alone make my spirit yield. You alone
our friend and a brother. You're my friend, and you are my brother, even though you are my king. I love you, Lord. I love you more than any other, so much more than anything. For you alone, Jesus. You alone are my strength, my shield. For you alone may my spirit heal. You alone are my heart's desire when I long to worship you. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You, yes, God, you are the real joy giver and the apple of my eye. I want you, Lord, more than anything. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone. You alone are my strength, my shield. You alone may my spirit heal. You alone are my heart's desire when I long to worship Yes, you alone is my heart desire. you. Alone are my heart's desire when I long to worship. 'Cause only you, God, our heart's desire. You alone are my heart's desire when I long to worship you. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. 'Cause worthy is your name. Let us lift up the name of the Lord. Worthy is For your He is worthy of name, all. Jesus. 'Cause you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, God. You are worthy. You Be are exalted upon the Be exalted, God. Be exalted. Exalt the name of God. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now. Be exalted
Your name with all of our hearts be exalted down into heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Yeah. Oh, we exalt you, Jesus. Hallelujah. Oh, we exalt your holy name. Exalt you, Jesus. Glory to the Lord our God, my Savior, Redeemer, King of Kings, Lord of Lords. We exalt you, Jesus. Worship you, God. Worship you in the splendor of your holiness. Worship you in the splendor of thy kingdom. Oh, Jesus, the name above every other name. Oh, Jesus, we worship you. For worthy is your name. Give you praise. Hallelujah. We worship you. Jesus, the name above every other name. You deserve to be worthy is your name. Worthy is your Jesus. For you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Lord. Jesus, 'cause you deserve the praise. Come on, for the last time, give it all to Jesus. For worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. 'Cause worthy is your name. Lord, you said in your word, worthy is your name and most worthy of all our praise. Panginoon, ngayong umaga pong ito, sa'yo namin ibinabalik ang lahat, pagkat karapat dapat ka. Panginoon, walang yamang sa amin, lahat ay nagmula sa'yo at para lamang sa'yo, Panginoon. Kaya patuloy naming itinataas ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati at pasasalamat. Ito po ang aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Amen. Praise God. Sige po, palakpakan natin muli ang Panginoon ngayong tanghaling ito. Okay? Sige po, muna tayo and let's listen for the Word of God. Alam ko po na ang bawat isa sa atin dito ngayon ay ilang beses nang na-encourage, na-challenge, ang dami natin naririnig the Word of God. Tama po ba? So ngayon, ang prayer ko, Lord, sabi ko, Lord, hindi ko sila i-challenge, but let your Word ang mag-challenge mismo sa kanila. Again, let the Word of God speak sa bawat buhay ng bawat isa because we believe only the power of the Word of God ang siyang may kakayahang mangusap sa bawat isa. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, in the book of Kawikaan, sa aklat ng Kawikaan, chapter 11, verse 24 to 26, mga kapatid, listen carefully sapagkat ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi po dito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Yes. Ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. In verse 25, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. In verse 26, sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil. Ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain.
Again, guys, mga kapatid, let the word of God speak sa bawat isa. Ay, ang sabi ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. So kung gusto nating mapagpala ng Panginoon, ibigay natin ang dapat na para sa Panginoon. Amen ba? Sabi rin ng salita ng Diyos in the book of Acts, chapter 20, verse 35b. Sabi po dito, it is more blessed to give than to receive. Amen po ba? Okay, kung yung iba sa atin dito nag-aalinlangan, sabi ng salita ng Diyos in the book of Psalms, chapter 33, verse 4, ang sabi po dito, for the word of God is right and true. He is faithful in all He does. Amen ba? So kung may pangako ang Panginoon sa bawat isa sa atin, taniman mo. Sapagkat ang Diyos ay tapat at totoo sa kanyang mga salita. Amen. Amen ba? Kaya sige po, let's all bow our head and let us pray. Panginoon, salamat. Ngayong umagang ito, we believe ikaw ang Diyos na nangungusap sa bawat isa. Hindi ka nakatingin sa laki, sa liit ng aming ibibigay. Ngunit Lord, nakatingin ka sa puso na handang sumunod sa iyo, Diyos. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita na iyong minamahal ang mga taong nagbibigay ng cheerful lugar sa aming mga puso. Kaya, Diyos, pagpalain mo ang bawat buhay ng bawat isa, yung bawat mag-e-effort. Lord, maaaring may pangangailangan kami. Ngunit mas higit na dapat naming inuuna ang iyong gawain sapagkat ito yung sinabi mo sa iyong salita na kami, kapag kami ay nagbigay, ay iyong ibabalik, siksik, liglig, at umaapaw. Kaya po, Diyos, sa lahat, sa bawat buhay ng bawat isa magbibigay ngayong araw na to, Diyos, we declare the abundant blessing in Jesus' name. At sa mga tao, Panginoon, na hindi or walang kakayanan ngayon, Lord, ikaw ang magbigay ng resource sa kanila. Enable for them to give sa susunod po, Diyos. Kaya, Panginoon, salamat, salamat. You know every motives that we have. You know every hearts that we have, O God. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang lahat ng kapurihan, kadakilan, mapagpala ka sa aming mga ibibigay ngayong araw na to. Salamat po, Diyos. To you be all the glory in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Giving brings our release. Giving brings our release. Our release of signs and miracles. Giving brings our release. Take a step of faith and see what God can do. Take a step of faith and see what God can do. Take a step of faith and see what God can do. Giving brings our release. Giving brings our release. Giving brings our release. Our release of signs and miracles. Giving brings our release. Giving brings our release. Giving brings our release. Our release of signs and miracles. Giving brings our release. Magandang gagawin si Lord sa buhay mo. Kaya magseryoso ka sa pakikinig ng word. Sino pong handa ng makinig ng word? Parang konti lang po. Sino pong handa ng makinig ng word? Amen. So ngayong umaga pong ito ang topic pa rin natin. Again, I have told you, is still winning souls. Okay? Still on fire to win souls. So kagaya ng topic po natin last week, ang topic po natin is about soul keeper. Okay? Last week, pinag-usapan po natin care for the soul. Halos kapareho po, di ba? Soul keeper. So ngayong umaga, let us see kung paano makikita natin yung truth to become a soul keeper. Kasi hindi ibig sabihin na tinawag tayo ng disciple, pumunta ka sa loob ng church. Same thing din po nito. Hindi ibig sabihin pumasok kayo sa loob ng church ng born again, then you are a born again Christian. Because again, it means merong proof para mapatunayan na totoong born again Christian ka. You cannot say then na sasabihin mo, I'm a believer, I am a Christ follower, and I am filled by the Spirit of God. Biblically speaking, there is a proof of being filled by the Holy Spirit. Hindi lang siya basta sinasabi. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang basta sinasabi.
Amen? Sapagkat merong proof. Ang buhay na ito ay proof. Why? Because first and foremost, in the New Testament, when Jesus Christ ascend from the heaven, ang sabi ng Panginoong Kristo sa mga disipulo, you will become a witness. That's why witness has a proof. Merong pinapatunayan. Tama po ba? Pag nag-witness ka, meron kang pinapatunayan. Andiyan po ba kayo? Andiyan po ba kayo? Andiyan po ba ang church? See? Kaya again, last time we talk about, kung nandito po kayo, we talk about care for the souls. And soul keeper is almost the same. Halos magkapareho. Pinag-usapan po natin kung paano maging soul keeper. Ngayon, pag-uusapan natin paano ano yung proof talaga na totoong tayo'y nangangalaga ng kaluluwa. Nandiyan po ba kayo? Last week, pinag-usapan natin paano tayo mangangalaga ng kaluluwa. Ngayon, paano natin mapapatunayan na talagang nag-aalaga tayo ng kaluluwa. Soul keeper, sabi po ng Genesis chapter 4, verse 9, yan yung topic, ang saya, no? Kung kayo'y nagbabasa, paano naging soul keeper ito? Because it's parang baliktad. Sabi doon, then the Lord said to Cain, where is Abel, your brother? He said, I do not know. Am I my brother's keeper? Yan yon. Okay, you know the story. Alam niyo naman po ang storya. Si Cain at si Abel ay anak ni Abraham. Si Cain at si Abel ay anak ni Eva at Adan. Okay? So again, you saw in Genesis chapter 4, si Cain, minurder niya. This is the context. Chapter 4, if you're going to read that. Minurder niya si Abel. Pinatay niya, in short. Pinatay niya ang kanyang sariling kapatid. Andiyan po ba kayo? Pinatay niya ang sariling kapatid. You see, even sa logic, hindi natin pwedeng sabihin kahit magkadugo when it comes to God. Hello? Hello, nakita niyo po? Even in the history of human being, politics, church, when it comes to God, hindi pag-uusapan kung ikaw ba'y kadugo. Hello? Hello? Kasi dito si Cain nga, pinatay niya yung kadugo niya. Again ha, take note, ang pinatay ni Cain hindi basta-basta. Hindi siya kapatid lang dahil sila'y magkapatid na magka-church. No. Sariling kapatid ang pinatay. Hello? Alam po ba kayo? Yan yung talata. Okay, let's see this. Okay? Let's see that. This is the word of God. Cain, pinatay niya si Abel. Bakit? Tanungin natin, bakit ba pinatay kasi ni Cain si Abel? Kasi God has regarded the offering of Cain. Hindi katanggap-tanggap ang handog ni Cain. Tama ba? At least makita niyo yung istorya. Yung istorya si Cain, pareho silang naghandog. But yet, ang kinalugdan ng Panginoon si Abel. Kaya ngayon si Cain, pinatay niya si Abel. Okay? So we can learn a story or we can learn lesson from that story. Bago po natin bagitin bago natin itapik po o pag-aralan yung pagiging soul keeper. Andiyan pa po ba kayo? Nakikinig po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, wag mo akong papatayin, ha? Kasi I saw one post, I think it works also to the church. May nakita ako doon, mga nakaupong ganon. Tapos biglang may isang sumampa. Pagsampa niya, nagdagdagan ng lahat. Ang nakalagay doon sa description, A1, okay? Ang isang tao na, kunwari sa company kasi nakalagay, kapag raise ka ng isang taong mali, lahat madadamay. Hello? Lahat madadamay. So, that's why you have to understand why the church, kung bakit ang daddy, si mami, si kuya, bakit ganun nagbabantay ng husto. Okay? Kasi di naman pinag-uusapan yung pangalan namin. And if you don't care, wala talaga kayong pakialam. Kahit magkaroon tayo ng conflict, kahit magkagulo tayo, mapabayaan natin yung church if you really don't care. Pero buti na lang, wala naman dito sa church. Parang konti. Sige, kung meron man po, salamat sa Panginoon dahil umaamin tayo, dahil hindi naman talaga perfect ang church. Amen? Ang mahalaga, binabago tayo ng Diyos. Amen? Amen po ba? O, tingnan mo ulit yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, umayos tayo. Yan. Okay, yan yung storya. Let's see. Let us see
a lesson, 3 lesson na pwede nating matutunan po dito bago natin pag-usapan ang being soul keeper. Okay, first lesson that I saw, verse 6, verse 7. See this, not doing what is right in God's eyes, ang hindi gawin ang tama sa harapan ng tao ay mag-uugat at magbubukas para sa kasalanan. Nagkaroon ng katahimikan. First lesson that we can learn, anumang bagay na gagawin natin na hindi tama sa harapan ng Diyos, ito'y magbubukas at mag-uugat para sa kasalanan. At alam nyo, ang kasalanan, maaring natatago natin, it's like a domino effect. Sometimes we can fool people around, pero hindi natin alam sa loob natin sinisira tayo nun. At yun ang pinaka-nakakalungkot na pwedeng mangyari sa isang Kristiyano. Yung sanay na siya sa kasalanan, sanay nang magsinungaling. Yung kasi yun, yung mga kasunod nun, pag nagkasala ka, tuloy-tuloy na yun. Kaya tuloy-tuloy na yun. But thanks be to Jesus Christ. Amen? Salamat sa pangako ng salita ng ating Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Sapagkat ang Panginoon, sabi niya sa Romans chapter 8, ang sabi ng Romans chapter 8 verse 37 to 38, I am persuaded. Ako'y nadala na kahit ang kamatayan, ang langit, ang lupa, ang impyerno, ang sino man, o ang taas o ang lalim man ng lupa, kailanman ay hindi tayo maiihiwalay sa pag-ibig ng ating Diyos na buhay. Salamat sa mga nagmamahal sa Panginoon sapagkat naniniwala tayo ang Diyos lagi tayong ililigtas. Pero you have to understand the lesson. Ano man ang ginagawa natin, kahit tama ka sa harapan ng tao, kung may mali kang ginagawa sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon, kita niya, it will root and will open the door for sin. Magbubukas ng kasalanan, yun yung nangyari kay Cain. Okay? Sapagkat hindi siya naghandog ng tama. Kaya pag hindi nag-ahandog ng tamang worship, huwag kayong mag-expect na active sa loob ng church at susunod. Hello? Hello, andyan po ba kayo? Andyan po ba kayo? Tama po ba? Andyan po, parang tahimik yung church. Unang lesson pa lang tayo. Sabi sa inyo, magbibilisan ko lang. Andyan po ba kayo? See? Pag hindi nananalangin, sapagkat yan yung tama, hindi nananalangin ng tama, hindi talaga ginagawa bilang Kristiyano ang ipamuhay ang bilang Kristiyano, then I'll tell you, huwag kayong mag-expect sa isang Kristiyanong yun na malalago siya. It's not judging, but that's the principle of the Word. Ganun kasimple yun. Yun yung prinsipyo ng Word. Kung gusto nyong malayo sa kasalanan, then follow the will of God. Hello? Andiyan po ba kayo? Follow, sundin natin yung kalooban ng Diyos kung gusto nating less temptation, less to fall into sin. I'm not saying that we are going to be perfect, hindi tayo magiging perfect, pero kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, then you will be aware, you will have wisdom, you will have knowledge, at ang pinakamasaya, you will have discerning para maramdaman kung ano ang tama at mali sa harapan ng Diyos. Pero kung hindi mo na-discern ang tama at mali, hello, you've got to ask yourself, baka merong mali sa akin. Baka may tinatago ako sa Panginoon. Hello? Na hindi natin mamamalayan, again, without knowing we're like Cain. We're destroying not just Abel, but the ministry and even the church. Hello? Andiyan po ba kayo? Pangalawang lesson. Tahimik nyo ah. Sige, tuloy nyo lang po yung paypay. Alam ko naiinitan tayong lahat. Verse 3, verse 4. And you can find it also in Hebrews chapter 11, verse 4. Okay? Pangalawa, again, the first lesson, not doing what is right in God will be the root or is the root and open door for sin. Pangalawa, God deserves excellence. Church. Alam mo, may amen. Church. Dapat tumanggap ang Diyos ng the best. Because He only approve our things done in excellent and by faith. Makikita niyo sa Hebrews 11:4. Pag binasa niyo yung Genesis chapter 4, wala naman kayong makikita doon na kakaibahan sa offering ni Abel at ni Cain. Both of them offered the same amount. Some offer like this, some offer like this. Basahin niyo po yan. Basahin niyo sa Genesis. Nang binabasa ko yan, bakit hindi kinalugdan si Cain? Which is, if you're going to read it, kung babasahin niyo yung Bible, halos pareho naman silang naghandog.
Haba po ba? Halos pareho sila nagandog. Sam, nakalagay doon Sam, hinahanap ko nga eh. Tiningnan ko nga kung si Abel ay nagandog ang nakalagay doon. Then Abel give the best of his herds. And then Cain gives some of his... Hindi eh. Basahin nyo sa Bible nyo. Same account. Some. They give some. Okay? Pero sa Hebrews 11 verse 4, doon natin makikita yung kakaibahan. God deserves excellence. And the only offering that God approved are things that is done in excellency and by faith. Pag ginagawa nating may respeto at may excellence sa Diyos at by faith, then God will honor it. Kaya please, I don't respect also people who don't respect yung gawain. I'm sorry ha. I'm not judging. Pero hindi nyo magigain yung respect ko kung hindi nyo kayang respetuhin ang gawain ng Diyos. Hello? Andiyan po ba kayo? See? Kasi yun yung pinag-uusapan. To be honest, it's very hard to respect people and give. Okay? Give a trust inside the church kung hindi niya kayang respetuhin ang gawain. It's not about people. Listen to this. It's not about the people. It's about God and the presence of God in the church. Kasi if you respect God, then I'll truly, you will respect sino man ang ilagay sa'yo ng Panginoon. If you respect yung gawain ng Panginoon, kahit ano pang klase, kahit ano pang dahilan, kahit sino pang tumayo, kahit ang tumatayo pa merong flaws because you respect the very presence of God and you give excellent to God, then I will tell you, God will honor your service. Hello? Kaya marami nang tinayo ang Panginoon dito sa loob ng church na mga manggagawa. Actually, wag po kayo mag-alala. Hindi lang dito sa church. Even in the body of Christ. Pero maririnig natin, bakit ganon? Ang tagal-tagal na niyan, tumanda na nga sa church eh. Ganto, ganyan, o bakit ganyan? Pero bakit ganon pa rin yung buhay nila? Simple lang. Because they don't have the respect in the presence of God. Because when you respect the presence of God, you will give the excellence by faith. And when you give excellence for God by faith, I'll tell you, hindi pwedeng hindi ka i-reward ng Diyos. Hello? Hello? Andiyan po ba kayo? Amen po ba? That's why we respect the very presence of God in this place. We respect the sanctuary. We respect the people that God has raised up sa atin dito. Nire-respeto natin ang sino mang tinayo ng Panginoon sa loob ng church na ito. Andiyan po ba kayo? O, tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, nire-respeto mo ba? O, ganito lang kasimple yun. If you have respect to the Word of God, di ka matutulog. Tama, hindi mo tutulugan. If you have respect to worship, then I'll tell you, mahihiya kayo kung ano-anong gagawin nyo when it comes to worship. When you respect yung gawain, hindi kayo pupunta sa gawain na parang itsura nyo magbabasketball o hindi pa naligo. Kasi ganito kasimple eh. Kung si Mayor lang, Mayor yung haharapin nyo, meron kayong meet up kay Mayor. Sa tingin nyo, darating ba kayo din na sipon-sipon? Yung amoy araw ka? See? Mayor, bakit hindi ka nakausapin ni Mayor? Bakit? Kasi di excellence eh. Yung biruin mo, hapon yung meeting nyo, alas 3, alas 4, or 5 p.m. Pagdating mo doon, amoy araw ka pa rin. Ang tirik pa ba ng araw? Palubog na araw, amoy araw ka pa rin. Andiyan po ba kayo? See, that's why, again, God deserves, you can learn from the lesson dun sa pangalawa kay Cain, sa buhay ni Cain. Nakita po natin, when you give the best to God by faith, then God will reward you. Kaya hindi issue yung hindi issue yung anointing, hindi issue yung blessing, hindi issue yung kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Kasi God is always giving everything sa atin. Kaya lang, you have to be reminded, sabi ng Bible, ano man ang itanim mo, yun ang aanihin mo. So kung sino kayo ngayon, ano kayo ang kalalagayan nyo ngayon, pwede pang magbago. Pero that's the way you give to God. As simple as that. Kung ano ka ngayon, nakaupo ka sa spiritual na buhay mo, anong kakatayuan nyo ngayon, it is all because you have given to God something. Kaya ganyan ngayon. Pero salamat na lang sa Panginoon because you're hearing the Word of God, then pwede pa tayong magbigay ng the best sa Panginoon at makita natin na tayo'y pinagpapalang lubos at tunay ngang pinaparangalan ng ating Panginoon. Sige po, palakpak po sa ating Diyos sa buhay. Yung palakpak nyo po parang ang init.
Huwag po kayong mag-alala. Ako po'y merong shower. Di ko mapigilan. Alam niyo na po yun. Tama ba? Tulo ng tulo. Verse 8. Sa verse 8 po, makikita natin. James 3:16. Ito napakaganda. Kasi it's very hard na mag-soul keep. Ang hirap mag-soul keep kapag meron pong ganito. Ang hirap mag-take care ng soul pag may ganito. Verse 8, makikita po natin yan sa verse 8, basahin nyo na lang po. The next lesson that we can learn, and you can read it also in James chapter 3, verse 16. Jealousy, envy, and selfish ambition will create chaos in our lives. Uulitin ko ulit. Jealousy, envy, inggit, and self-ambition, sariling kapakanan, will create chaos in our lives. Tingnan mo ang katabi mo, tanungin mo, mainggiting ka ba? Sabi na isang preacher natin sa Gising Kabataan, ang mainggit, pikit. See? Inggit, pikit. Okay. Lugi ang mga naiinggit. Tingnan mo katabi mo ulit. Tanungin mo yung totoo, naiinggit ka ba sa kapugian ko? Sabi mo. Yan yung nangyari. Nainggit si Cain. Because Cain, yung offering ni Abel, tinanggap ng Diyos. See? Ito po kasi yung problema ng tao. Tao never be content. Hindi na ko content ang tao, bigyan mo ng bagong cellphone. Gusto niyan, may iPhone 15 ngayon. Gusto niyan magkaroon ng iPhone 16 bukas. See? Sila daddy, saka si mami, lagi akong pinapagalitan noon kasi minsan binibigyan po nila ako talaga. Ang laging sinasabi sa akin, ano ba yun? Laging sinasabi sa akin, ang saya mong bigyan eh. Hindi na nga kita bibigyan. Yun ang lagi nilang word. Hindi na nga kita bibigyan. Pero lagi akong nabibigyan. No? Hindi ka na namin bibigyan. Kasi nakakatamad kang bigyan. Kasi ako, to be honest, pag binigyan niyo ako ng isang bagay, I appreciate it well. Pero hindi doon yung satisfaction ko napupunta. Kasi to be honest, kung saan ko inilalagay, to those people na nakakaalala sa akin. Kasi yung bagay na ibibigay nyo sa akin, luluma. Yung bagay na binibigay nyo, luluma yun. Hello, andyan po ba kayo? Pwede pa nga masira eh. Tama po ba? Church, nakikita ko po kasi kayong lahat. Nakikita ko yung nagsiselfone lang, nagkukwentuhan. Pag nandito kayo, kita kasi lahat. Okay? So, yun. That's what I'm trying to say. See, dapat yung buhay natin kontento sa presensya ng Diyos na buhay. If your contentment is in blessing, then I'll tell you, lagi kang maiinggit. If your contentment is in position, then I'll tell you, maiinggit ka lagi. Maniwala kayo, kahit ba hindi natin sabihin, hindi naman ako naiinggit, hindi naman ako nagsiselos. Maniwala kayo, merong pitak yon because your contentment is not for God. Or is not of God. Pero kung ang Diyos ang magiging kakontentuhan natin, I'll tell you, kahit ano lang ibigay sa atin. See? See, kahit ano lang ibigay sa atin, kahit nga 50 pesos na nagsisimula ka, di ba? Oh, 50 pesos ng pag-ibig, saan mapupunta yon? Though lumaki-laki naman, pero sa dami ng binibigay natin sa loob ng church, you will be content. You will never ask for someone. Hindi ka magmamakaawa na hindi, kulang kami, pwede bang ganito, kulang kami, ganito. Bakit? Kasi alam mo si Jesus sapat sa buhay mo. Alam mo si Jesus sapat sa buhay mo. Wala ka pa man ngayon. Pero kung si Jesus ay nasa buhay mo, alam mo sa sarili mo sapat ka. Hindi ka kulang. Andiyan po ba kayo? Kaya lang naman tayo nagkakaroon ng inggit. It is all because we want. Ha? Kaya tayo nagkakaroon ng inggit kasi hinahangad natin kung ano yung wala tayo. You have Jesus. We have the Holy Spirit. Bonus lang yung dumadating sa mundong ibabaw. At hindi issue yon. When you become faithful to God, even the desires of your heart, not just your wants, hindi lang yung gusto mo, hindi lang yung pangangailangan mo, pero even the desires of your heart, God can give it to you. Nakita ko yun sa buhay ni Daddy. Nakita ko yun sa buhay ko po. See? Naman po akong work eh. Pero 2 credit card natin, all for God's glory. Di ko po ito pinagmamalaki. See? I have desire.
Sabi ko nga doon sa isang pastor na kausap ko kahapon, Pastor, di ko mapigilan yung sarili ko eh. Di ko mapigilan yung sarili kong mag-upgrade. Kasi meron po akong pinost, that's one of my desire. Sa kalagitnaan ng init ng araw at gastusin natin. Hello? God can provide. May nagtanong na, Pastor, magkano yun? Sagot ko sa kanya, PM, Pastor. Kasi medyo mahal yun. Pero salamat sa Panginoon, tanongin niyo si Ate Job, nang na-deliver yun, wala akong binayaran. Kasi alam ng Diyos kung kailan ko yun babayaran. After 2 years. Andiyan po ba kayo? See, again, jealousy and selfish ambition will create chaos in our lives. If you desire things for God and you become faithful to God, ibibigay sa iyo ng Diyos kahit yung pinagpipray mo ng sarili mo. Hello, pero wag dun pumokus. Okay po ba? Yan yung lesson na meron po tayo. And I'll be very quick. May natutunan po ba kayo kay Cain? Sabi mo sa katabi mo, wag kang maging Cain. Dahil mainit ngayon, sige, sabi mo sa katabi mo, dahil mainit ngayon, wag kang Cain. Wag kang kain ng kain. Hindi po. Paalala na rin po kasi summer na. The more na nagra-rise kayo, tataas ang blood pressure natin. Kaya lesser rise po tayo. Sobrang init. Nakakapagtaas po yan ng blood pressure natin dahil sugar. Okay, let us see the proof to be a soul keeper. May natututunan po ba? Teaching po tayo ngayon and I'll have an demonstration or illustration para makita po natin yung pagiging soul keeper or proof to be a soul keeper. 1 John 3:16, proof to be a soul keeper. 1 John 3:16. Ang sabi ng 1 John 3:16 for 1 John 3:16, hindi James. Okay, sabi diyan, by this we know love. Dito nauunawaan natin ang pagmamahal sapagkat inihandog ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Andiyan po ba kayo? O, sinong tumanggap ng buhay ni Jesus? Sinong mga born again Christian na? Tapikin mo ang katabi mo kung born again yan, kung totoong born again at sabi mo ang palad mo. Sabi mo kahit meron kang pinagdaraanan, mapalad ka pa rin. Kasi minsan baka sa mukha nyo. Minsan kahit hindi na i-discern, baka sa mukha nyo po na meron kayong pinagdaraanan. Okay? Pero mabuti pa rin ang Panginoon dahil born again tayo, tayo'y mapalad sa mundong ibabaw. Amen? Again, sino po mga born again? Sumigaw ng amen. Dahil born again kayo, ang sabi ng Panginoon, nilay down niya ang buhay niya sa atin na mga naniniwala, sa atin na mga tumatanggap, pero hindi doon natapos. Parang nawala ni mga born again. May born again pa ba? Hindi doon natapos. Pagkatapos nating tanggapin ang kanyang inihandog na buhay sa atin, ang sabi ng salita ng Diyos, we are also ought to lay down our lives sa ating mga kapatid. Dapat din naman na ang buhay natin ay ihandog at ialay natin sa ating mga kapatid. First proof for us to be a soul keeper. Unang-unang lesson po, we need to have an other first mindset. Other first mindset. Ang kaisipan na dapat una ang iba kaysa sa sarili. Wala nang umamen kasi gusto lagi ako muna. Okay? If you're going to lay down yourselves for others, then that's the first thing. You have to have a mindset na dapat nauuna ang iba kaysa sa sarili. Pansinin nyo sa handaan. Salamat na lang, binago na tayo ng Panginoon. Pero ng mga bago-bago ang church, tanungin nyo, tinutuwid po yan. Para at least alam nyo, lahat tinutuwid. Para at least makita nyo at maramdaman nyo na fair ang church. Na hindi lang ako ay nakita kasi kami lagi nakikita. Hindi totoo yon. Na nagsisimula ang church, chinek lahat. Kahit ang mga kalalakihan, kasi ganyan sila ng una. Pagka nagkaroon ng gawain, pagkatapos ng gawain, kainan para magkakalaban. Ang magkakalaban. Tapos apaw-apaw. Hello? See? Sorry guys dapat di ako mag-sorry. I was raised, pinalaki kasi ako na kahit gutom na kami, unahin mo yung iba. Dumating ako dito sa loob ng church kay daddy at kay mommy, ganun din ako pinalaki.
Kahit yung akin ng pagkain, ibibigay ko pa yun sa iba kasi doon ako pinalaki. Okay? So ngayon, hindi lang dahil ako'y pinalaki doon kasi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yun ang kailangan nating ipamuhay. Parang konti na lang yung amen. Again, sabi mo ulit sa katabi mo, kapatid, huwag kang kain. Huwag kang kain. Guys, sorry ha. Ngayon lang yan dumating, kain-kain. See? Sa picture, sa selfie, tignan nyo, di ba? Oh. Si kuya, kasi pag kayo, okay lang yung pag maganda picture ako. Kasi nyo, wala kayong makukuha. Makukuhanan nyo lang ako ng magandang picture pag nagsiseryoso dun sa pulpit. Pero pag magkakasama tayo, basta maganda kayo. Tama po ba? Pero lahat, kahit sa pagpapapicture, dapat kailangan pogi silang lahat, no? Kailangan kita silang lahat. Diyan po ba kayo? Mahilig sa selfie. Again, bilang mga Kristiyano, natatanggap natin bilang mga born-again Christian, dapat ang unang nasa isip natin ay ang iba. Andiyan po ba kayo? That's life. Yun ang buhay ng pagiging Kristiyano. Si Jesus Christ, even is in the time of struggling, still, ang nasa isip niya, maligtas ang mga mananampalataya niya. Hello? Still, even nagtotroubles ang Panginoon, may troubles na na-experience, yet, ang inisip pa rin ng Diyos na buhay, ang kapakanan ng iba. Kaya again, sabi mo ulit sa katabi mo, kapatid, huwag mong piliin yung sarili mo. Kasi pag inuna mo yung sarili mo, sige, sabi mo. Hindi, kasi magiging tapat ako. Maraming niyang ganyan na narinig ko. Minsan di ko na alam kung anong a-advise ko. Yung, kunwari, merong something nagkamali sila. Tapos, kuya, sorry po, ganyan, ganito. Tapos sasabihin nila, kuya, pwede bang unahin ko na yung sarili ko? Kaya ka nga nagkamali kasi inuna mo yung sarili mo eh. Uy, andyan po ba kayo? Kaya minsan di ko na alam sasabihin ko eh. Pwede bang ibang advice naman? Pwede bang pangalawa naman yung sarili mo? Una naman si God. Andyan po ba kayo? All throughout this. No, yan yung lagi sinasabi. Pagka sa school, kuya, hindi, nahirapan kami. Sorry po talaga, medyo ganito. Pwede po bang unahin naman yung sarili namin? Kaya ka nga nawala sa spiritual na buhay mo eh. Bakit? Kasi inuna mo yung sarili mo. Kaya nga nagkandaloko-loko ang buhay natin. Bakit? Kasi inuna natin ang sarili natin. Pero kung uunahin natin ng Diyos, maniwala po kayo at uunahin natin ang iba, then I'll tell you, joy will come to you. Bakit si kuya? Ang hirap sabihin. 12:34 na. Bakit si kuya hanggang ngayon single? To be honest, pwede ko naman piliin eh, di ba, Ate Ivy? Diba? Pwede ko naman piliin yung sarili ko eh. Tanungin nyo si Ate Ivy, mula pa sa batch nila, di ba, Ate Ivy? Ate Ivy, umuo ka ha, baka sabihin sinungaling ako dito. Di ba si Nay Julie lakas ng tawa? See? Pwede kong piliin yung sarili ko. Pero you see that? Yun yung totoong meaning ng joy. Jesus first, others second, then you last. That's joy. Jesus first, J. O, others second, you last. Then joy will come to you. Tingnan mo ulit yung katabi mo, sabi mo, kaya ka hindi sumasaya eh. Kaya kunot na kunot yung mukha mo, isip ka ng isip sa sarili mo. Isipin mo naman yung iba, sabihin mo. Let's be a soul keeper. Amen po ba? Galatians chapter 5. John chapter 10 verse 11 to 13. Ang sabi doon, those who truly care doesn't leave when the task gets stopped. Other first mindset, John chapter 10 verse 11 to 13. A proof to become a soul keeper, ito yung mga totoong soul keeper. Ang totoong nagki-care, ang totoong nagmamahal, kapag gumihirap na, hindi nang iiwan. Konti amen. Ulitin ko ulit. Sabi sa salita ng Diyos, in John 10 verse 11 to 13, sabi dyan, I am the good shepherd, that's Jesus Christ. The good shepherd gave his life, you see, for his sheep. But a hireling, okay? Yung mga inutusan lang, yung mga, anong tawag doon? Bayaran.
mga paupahan. Ang sabi dyan, yung mga inuupahan. Ang sabi dyan, mga bayaran. Is not a shepherd at he does not own the sheep. Pag nakita niya ang hirap, papabayaan niya. Kaya huwag kayong maging close sa mga taong pagmasaya kasama sa church. Pero pagkahirap na, wala na. Kasi baka mahawa kayo. Amen. Nandiyan po ba kayo? Kasi yun ang sabi ng salita ng Diyos. Yung totoong tupa, hindi pala tupa, mangtutupa, shepherd sa Tagalog. Tama po ba? Ang totoong pastol, ang totoong nag-aalaga ng kaluluwa, kahit nahihirapan, hindi umaayaw, hindi bumibitaw, nagpapatuloy at ginagawa ang kalooban ng Diyos. The more na lalong umihirap ang challenge, the more na kumakapit. The more na naghihirap, the more na merong problema, mas lalong tumatagtag, lalong lumalakas, at lalong naglilingkod sa Panginoon. The hardest the situation it gets, the more he sticks and remains. Yan yung totoong proof ng soul keeper. John chapter 15, verse 12 to 13. Sabi dyan, ito yung pinakamasaya. Walang higit na pag-ibig na maipapakita po kung isusurrender natin ang buhay natin sa Diyos at sa kapwa natin. John chapter 15, verse 12 to 13. Kaya isipin po natin ang kapakanan ng iba. Please, don't get me wrong po ha. Baka ibig sabihin naman, dahil inisip nyo na yung iba, wala na kayong pakialam sa sarili nyo, kahit nagkakasakit na kayo. Hindi nyo rin matutulungan ang sarili nyo pagka hindi nyo inalagaan ang sarili nyo. Ang sinasabi ko lang po, ang sinasabi ng salita ng Diyos, huwag sobra-sobrang mahalin ang sarili. I-deny mo yung sarili mo minsan. Andiyan po ba kayo? Andiyan po ba kayo? Kasi ganun sa ministry. See? This is what I love in this church. Ang mga nanay po natin, give glory to, give credit where credit is due. Sila Mamsi, andiyan po ba si Mamsi? Nainitan. Okay. Sila Nanay Julie, sila Nanay Eva, alam niyo yung pag nagmi-ministry tayo, alam nila na kami napapagod sa taas, then iniintindi nila talaga kami. Kahit ganun ang edad nila. And that's what I saw in Makati. The way they respect people, actually hindi lang naman kami nire-respeto ng Makati even ang mga manggagawa dito sa loob ng church. Hello? Bakit? Kasi they have the mindset of other first. Andiyan po ba kayo? Andiyan po ba kayo? Andiyan po ba kayo? That's why wala kasing ibang pag-ibig na mapapakita kung sakaling maibibigay natin sa kapwa natin yung paglilingkod natin. O yung pag-ibig natin maibibigay natin sa ating kapwa. Sabi yun ng Bible, walang higit na pag-ibig doon kung yung pag-ibig mo o yung sarili mo ibibigay mo sa kapwa mo. Hello, andiyan po ba kayo? O tingnan mo ulit ang katabi mo, sabi mo masaya ka ba sa ministeryo mo? Sino po masaya na ginagawa niya ang ministry niya? Parang konti lang. Sino pong masaya na ginagawa niyang ministry niya? Yung totoo, sa mga lahat na napapagod, nandito ang Diyos, palakasin kayo nawa ng ating Panginoon. Pangalawa, Hebrews chapter 12, verse 6 to 12. You really want to see a proof of being a soul keeper? Hebrews chapter 12, verse 6 to 12. Basahin nyo na lang po sa bahay. Pero ang binabanggit ng idea at konsepto niyan, ang sabi diyan, we have to grow. A true soul keeper, we must grow together in discipline. Growing together in discipline. That's one of the problem ng church. Yan ang problema minsan ng mga isang Kristiyano. Pag may nawala sa loob ng church, tatayo ako dito ng buong puso at kaluluwa, na ang church na ito hindi nagkulang. Mula kay daddy at kay mommy, sa pagpapaalala, sa pagdi-deliver ng word of God, sa pagpapayo, sa pagpipray, I will stand. Ibibigay ko yung buhay ko. Nawa umulan. Kunin man ng Diyos, pero saksi ako na ang church na ito ay hindi nagkulang. May mga nawala, may mga umalis, pero ang problema is, kapag may nawala at may umalis, ang laging may problema yung leadership. Kulang sa pag-aalaga, kulang sa ganito. Pero hindi natin nakikita yung istorya na inabot sila ng buong puso. Inayakan ng gusto. Remember, dalawang way to. Dalawang tao to, hindi pwedeng kami lang ang gagawa ng parte namin at hindi nyo gagawin ang parte nyo. Hello, andyan po ba kayo? Ang totoong soul keeper, we grow together in discipline. We grow together in the process.
Kaya nga nagko-correctan tayo kasi mahal natin ang isa't isa eh. Alam niyo naman mali ang ginagawa niyo. Sige ate, dahil meron kang boyfriend, pagpatuloy mo. Isa pa. O, kulang pa, sige pa. O, pero hindi, di ba? Sasabihin sa'yo ng leader, wag muna. Hindi naman sinasabing bawal eh. May leader ba nagsabi ditong bawal mag-boyfriend at mag-girlfriend? Mag-uusap tayo sa office. Kasi wala namang ganon. Ako narinig ko dito sa loob ng church, hindi ba tamang panahon? Yun lagi ang advice. Hindi po, sige, pag-pray mo, tama na ba yan? Sa tingin mo, tong oras na to, sa tingin mo, gantong panahon, tama. Yun yung advice dito sa loob ng church. Hindi sinasabing, bawal mag-asawa, bawal ka ha, huwag ka mag-asawa. Isa lang naman pinagbabawalan natin si Kuya JD pag nalilate, di ba? Bawal pa mag-asawa pag... pinapasaya ko lang po kayo. Pero walang bawal. But we have to grow in discipline. Pag kino-correct tayo ng leadership, dapat lang mag-response tayo ng tama. Yun ang nakakalungkot minsan kung bakit hindi lumalago ang church. Kaya minsan hindi napapangalagaan din ang mga kaluluwa natin. Bakit? Kasi pag tayo'y kino-correct na, sa tingin natin, tayo ang pinag-iinitan. Eh bakit ako? Tapos ayan pa si Eva Tadan, para tayong si Eva eh. Diba? Yung ikaw na yung nakita, ikaw Eva, bakit mo naman tinukso si Eva? Sabi po ng maahas eh. Yan yung ginagawa natin. Sabi nga kanina ni Pastor, hindi masamang umamin. Sapagkat sa pag-amin, dun tayo lumalaya. At sa paglaya natin, dun tayo lumalago. Hello, andyan po ba kayo? Tingnan mo ulit yung katabi mo, sabi mo kapatid, I love you. I love you in the love of the Lord, ha? Baka mamaya yung iba, ang hirap magsabi. Okay? Sabi ng Galatians chapter 6, verse 2 to 5. Magbitbitan tayo ng ating, sabi dyan, Galatians chapter 6, verse 2 to 5. Magbitbitan tayo ng magbitbitan tayo, together bear one another's burden. Pero kung babasahin niyo yan hanggang 6, pero ang sabi doon, dapat bitbitin din natin ang ating mga sari-sariling burden. What does it mean? It means it's always two to tango. Two to tango. Hindi yan mali ni leadership. Kung nagkulang ang leadership, edi ikaw ang pumuno. Kasi pag nagkukulang kayo, yung leadership yung pumupuno. Andiyan po ba kayo? Kaya din niyo po ba napansin? Si Daddy, kung kaya niyang gawin, pero I thank God kasi meron siyang kuya, all for God's glory. Kapag merong dapat sasaluhin, kahit nasa antipolo kami, gagawa ng paraan para saluhin. Bakit? Because we care for the soul. We care for the church. We want to keep kung ano yung gustong gawin ng Diyos sa loob ng church. Kahit ang kapalit pa, lakas minsan. Kahit ang kapalit pa, minsan ito na yung oras ko para mag-aral eh. Ito na yung oras ko para magtutok ng gusto eh. Pero dahil kailangan saluhin yung ganito, hello? Hello? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ngayong araw ding ito, hindi ka na magpapasalo sapagkat ikaw na ang sasalo. Parang konti lang po talagang nagsasabi. Sino pong handa ng sumalo? Pag sumalo ng blessing, gusto nyo. No? Pag sumalo ng burden, ayaw nyo. See, again, there's always two to tango. We have to carry our burdens, once another burden, at the same time, our burden. Discipline and life process is the proof that we are to keep our brothers even though it's hard, yet yung fruit ng peace at righteousness doon sa mga na-train nito. Sabi yan ng verse 8 up to verse 12 ng Hebrews. Makikita po natin na pag tayo proseso, lumago tayo sa proseso, aanihin natin yung kapayapaan at katwiran. Kaya kahit nagkakagulo sa loob ng church, payapa ka pa rin. Hindi ko sinasabing di mo mararamdaman yung chaos. Di mo mararamdaman yung burden. Ako, ramdam ko po eh. Si mararamdaman natin, ramdam ng daddy. Pero yet, alam mong may kapayapaan dahil alam mong may ginagawa yung Diyos. Alam mong may gagawin ng Diyos. Andiyan po ba kayo? Kaya for all the distraction that we have right now, we thank God. We thank God. I thank God. Let's have a grateful heart. Kasi isa lang ang alam ko, pinipigilan niya yung alab na gawain kasi magtindi ang gagawin ng Diyos sa atin. Kaya I believe we have all parts dyan sa gisang kabataan, sa alab, kaya inihahanda po tayong lahat.
So we must process ourselves, learn to grow together in discipline, and even in the process na meron po tayo sa loob ng church. Sundin natin yung dapat nating isundin. Galawan natin yung dapat nating galawan. One of our testimony ang saya ng GK Live. Kahit binomba ko po sila ng chat, no, Kuya Jack. Di ba, Kuya Jack? Sabi sa'yo, i-charge mo, di ba? So nakita nyo po, yung maliit na bagay na ginagawa natin, pag hindi ginawa ng mang-ayos, then it will destroy or going chaotic ang lahat ng bagay. Philippians 2, chapter 3 to 4. Last, after we discipline or grow together in discipline, lastly, a proof of a soul keeper, a proof to be a soul keeper, yung pangatlo, making others better. Pagkatapos mong isipin ang iba, pagkatapos natin lumugo together, dapat maipakita natin ng totoo na maging mabuti ang mga pinaglilingkuran natin. That's what Christianity is all about. When Jesus Christ died on the cross, everybody will die in hell. Andiyan po ba kayo, church? Yun yung Christianity, yun ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo kandidatong mamamatay. But Jesus Christ take and paid every sin para sa atin. Bakit? Para ikaw at ako ay maligtas. At the same time, hindi lang para maligtas, magkaroon ng buhay na kasiyasaya at maganda. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong sirain yung buhay na magandang pinalano sa'yo ng Diyos. The third thing, make others better. Job, play mo na. Make others better. Philippians chapter 2, verse 3 to 4. Ito pong sabi, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Sabi diyan, let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Huwag naman sobrang lakas. Para naman kayo na nananakot eh. Okay. Making others better. At ito po yung gagawin natin ngayong umaga. Tanghali na po pala. John chapter 13, verse 1 to 11. You know the story? John chapter 13, alam niyo po yung story? Ang storya, si Jesus has given the best example. He gave an example. Okay? He did everything just for us to be in a better place. So we, as a believer, must follow His footsteps. Alam niyo yung storya? Yung istorya na kung saan hinugasan ng Panginoong Hesukristo ang paanan ng mga disipulo. For the people, for the disciples, to make them better. Kanina, kinakausap ko yung Panginoon, gumalaw po kasi yung kaaway eh. Nag-alburuto yung tiyan ko sa CR, nagpipray ako, Panginoon, anong significant? Baka mamaya maging parang ritual lang din sa amin to. Pero God is reminding me, no, do it. Pansinin mo, sa mga anointing na ginawa ng Panginoon, isa yan sa momentum ng mga disipulo. 72, sinend sila, pero wala doon nangyari. Tama po ba? Sinend lang sila. Go! Sa John chapter 21, makikita natin, binlo sila ng Holy Spirit. Pero saan yung makikita yung touch na inanoint sila ng oil? Sa Bible, yung mga apostol. Meron kayong nakita? May nakita kayo? May nakita kayo? Wala. Binalo ng Spirit, in Acts 1:8, then there is the power of God. Pero one touch na makikita mo ng husto. Maybe hindi anointing of oil, pero ito yung mga paghahanda sa mga taong gustong mga laga at maglingkod talaga para sa mga kaluluwa. I saw it. Ang ginawa ng Panginoon, hindi niya inanoint ng oil yung mga disipulo eh. Ang in-example niya, you will become anointed. You will be used by God. You will do such miraculous things. You will have great power. Pero you have to remember all of those things. Kaya ka may ganyan. It is all because you need to become a servant of all. Kaya pinakita ng Diyos yun. Hinugasan niya yung paa ng mga disipulo. Hinugasan niya yung mga paa ng apostol. A sign that the apostle and the disciple will be anointed for such great things. Hindi dahil sa mga miracles. Kaya basahin nyo rin yung mga apostol. Do they chase blessing?
Basahin niyo mga apostol. Basahin niyo yung Book of Acts. Do they chase fame? Hinabol ba nila yung fame? Hinabol ba nila yung pagpapala na pag naglingkod ako, pagpapalain ako? Pag naglingkod ako, ako'y makikilala. Pag ako naglingkod, ganito ako, sisikat ako. Pag naglingkod ako, magkakaroon ako ng kotse, magkakaroon ako ng bahay. There's no doubt. Diyos ang gagawa nun. Going to see it. Ang mga apostol, ang hinabol lang nila kahit sa kamatayan. Ang mga kaluluwang umiiyak na kailangang magligtas at kailangan nilang paglingkuran. And that's what God wants to see in our lives. We serve others not because I will get something to you. Di ko kayo pinaglilingkuran kasi ibabalik nyo. Dapat lang yun talaga, pero hindi ko yun hinahangad. Di ba, boys? Di ba, no, mga boys? Hindi ko yun hinahangad. Ako nag-expect dun. Hello? Maglilingkod ako tayo sa isa't isa, hindi dahil alam natin magiging close kayo, and then pag naging close tayo, meron akong makukuha sa inyo, hindi ganun. Andiyan po ba kayo? Andiyan po ba kayo? But in sincerity and purity of heart, Jesus Christ has put an example na kahit yung buhay ko, kaya kong ibigay sa inyo. Kahit kamatayan, kaya kong ibigay sa inyo. Mapaglingkuran ko lang kayo. If Jesus Christ has done that, sino ko? Sino ko para hindi gawin at gayahin ang ginawa ng Panginoong Kristo? Ngayon, sino tayo para hindi gayahin at gawin kung ano ang pinapagawa ng Diyos? Ngayong umaga po, yan po yung gagawin natin. Okay? It's not a religious thing. To be honest, ang tagal ko na itong gustong gawin in behalf of Daddy and Mommy. Kasi gusto nating i-illustrate na ang church na ito tinawag ng Panginoon para maglingkod. Hindi tayo naglilingkod kasi pinagpapala na ngayon ng church. Hindi tayo naglilingkod kasi alam natin ibinibless na tayo ng church. Naglilingkod kasi tayo dahil alam natin minahal tayo ng Panginoon at dapat lang paglingkuran kahit ang mga hindi dapat paglingkuran. Naglilingkod tayo kasi alam natin mahal natin ng Diyos at minamahal natin kahit ang mga taong nakasakit sa atin. Hello? Kahit ang mga taong parang diniscourage tayo, kahit ang mga tao, pero yet, we still, ang puso natin puro sa Panginoon. Ng church na ito, na kaming tinawag dito, maglilingkod kami ng totoo kahit ano pang mangyari. Hello? Andiyan po ba kayo? Andiyan po ba kayo? Sabi ng 1 Corinthians, I will end here. Kaya dyan may makikita. Prepare ka na ng upuan. Pitong upuan. Sige, Kuya. Sabi po ng 1 Corinthians 4:2, Matthew chapter 25, verse 21 to 23. Sige, basahin po natin. Sabi diyan, moreover, it is required of stewards that they may be found faithful. Dapat lang po masaksihan tayo, madatnan tayo ng Panginoon na nagtatapat. Tapat sa Kanya, hindi tapat sa blessing. Tapat sa Kanya, hindi tapat dahil sa mga pwede niyang gawin sa buhay natin. Yung mga miracles, pero una sa lahat, tapat talaga tayo sa Diyos. May nag-amen pa po ba? Parang wala na. Ilan mo nga ulit na matabi mo, sabi mo, tapat ka ba sa Panginoon? Sabi ng Matthew chapter 25, sabi niya, saan na yung laptop ko? Kinuha nyo na yung notes ko. Ayaw nyo na ba? Sabi ng Matthew 25, sabi niya, his Lord said to him, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. Isa sa pinakamasarap na naririnig pag nagdi-devotion po ako ito. Though alam ko sa buhay ko marami pang gagawin, kasi di pa ako kinukuha ni Lord. Gusto niyo na po bang marinig yan? Pero pwede pa rin. In spirit. Pero yun yung pinakamasarap na marinig. Na minsan struggles, bridge over trouble. Na? May mga bagay tayong hindi naiintindihan sa paglilingkod natin. May mga bagay na parang sa utak mo, hindi mo matarok kung anong nangyayari sa loob ng church, ano nangyayari sa personal, ano nangyayari sa bawat ministry. Pero every time you become faithful to God, and you just devote yourself unto the Lord at mababasa mo't maririnig itong salita ng Diyos, it's a very fulfilling
na marinig at sabihin sa iyo ng Panginoon, welcome my good and faithful servant. And I pray yan lang po ang maging tibok ng puso nating lahat. Hindi karapat-dapat, ngunit minarapat ng ating Panginoon. Are you there, church? Sa laptop ko. Okay? Kasi totoo po, a true servant, a true soul keeper will live and serve faithfully to God, to what God has entrusted him by the grace of God, and he will also multiply it. Yung totoong soul keeper po, kalakip ng totoong proof. Kasi pag ginawa natin yung proof na yon, sabi sa Bible, a steward that is faithful, whether you accept it or not, magiging faithful ka sa pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. At kung ano man ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, magmumultiply yan. Magtanong tayo kung hindi nagmumultiply yung mga pinahawak sa atin ng Diyos. Ang tagal ko na dito 3 years, 5 years na ako sa church. Bakit hanggang ngayon hindi nagmumultiply? Baka merong mali. Kailangan nating balikan lang kung ano yung dahilan ng ginagawa natin. Bakit ganito? Tagal ko na ganito pa rin, pero parang wala pa rin bunga. Ang Diyos ang nagbibigay ng bunga, but you have to remember, when you become faithful to God, He will reward you. He will multiply whatever things na meron ka. So ngayong umaga pong ito, hindi ko kayo ipagpipray ng gusto, but this is the thing that we're going to do. Hindi rin po pilitan. Okay? Ganito yung gagawin ko. I will call first the National Council and I will serve them. And after I serve the National Council will serve the leaders and the workers. Pagkatapos po niya, nandito si Ate Weng, si Pastor Menard, si Ate Nice, si Kuya Drick, lahat po ng nanay at tatay na gustong maglingkod ng totoo, just come to them and sit. Okay? Ang lahat ng young people sa kabilang banda dito, okay? Punta kayo kung gusto nyong maglingkod ng totoo. Okay? Lahat ng mga gustong maglingkod, either you are bago or luma pero gusto mong maglingkod sa Panginoon, kayo yung unang paglilingkuran muna namin through washing your feet. Huwag kayo mag-alala kung mabaho yung paa nyo, hindi issue yun. Kung 6 yung daliri ng paa nyo, hindi issue yun. Hindi yun issue. Pero yung totoo, this church, mula kay Daddy at kay Mami sa inyo pong lingkod at sa mga lingkod na naririto, I believe they will agree. The very purpose why God raised us up. Kaya kami po itinayo ng Panginoon dito para paglingkuran ng pangalan ng Panginoon at paglingkuran ang tao niya, ang tao ng Diyos. At kayo din, hinihilingan namin na paglingkuran din natin ang bawat isa. Amen po ba? Amen po ba? So let's just pray. Let's everybody bow your heads. I'm going to ask now yung mga National Council natin. Just pray, just bow your head and talk to God. Again, this is a demonstration of the Lord. May National Council po ba? Yung mga leaders. Makakaupo na po kayo. Thank you, Jesus. So, Bosanda. Let's bow our head and let us pray first. Father, in Jesus' name, this is the moment for us. Panginoon, itong significant na gagawin po namin, wag lang po naming makita, pero iparamdam mo ng gusto at ipadama mo ng gusto kung ano yung nais mo sa aming mga buhay. We want to serve you with all our hearts. We want to serve you with all our might. We want to serve you, Christ Jesus, and we want to serve your people. I give you the praise, I give you the glory. Speak to your people, God. Sabi po tayo dito, at least makita nyo po. I believe sa mga nagpahugas, kayo po'y a-agree sa akin. Rain or shine, maglilingkod tayo ng totoo. Amen po ba? Kahit anong mangyari, di natin ipagpapalit si Lord. Di rin natin ipagpapalit yung ministry meron tayo. Amen po ba? So first, in behalf of them, behalf of Daddy and Mommy po, kayo po yung paglilingkuran namin. Hindi po namin hihingin kung paglingkuran nyo kami. Amen po ba?
Pero buong puso, in behalf this na multiply na po sa puso ng Daddy, naniniwala ako buong puso kaming maglilingkod po sa inyo. Kung time na kailangan nyo po, ang isa sa dito po, please, wag po kayong magdalawang isip na lumapit. Sapagkat naniniwala ako na mga taong nandito, hindi kayo i-advise at hindi rin kayo tutulungan mawala sa Panginoon. Kung hindi, itutulak nila kayo para paglingkuran ng ating Panginoon. Amen po ba? Para sa church, we love you all po. And in behalf of my brothers and my sisters, wala pong makakatinag sa atin. Amen? Kung sama-sama po tayong maglilingkod sa Panginoon. Let's grab one another sense po. Sige po, kahit kayo, let's grab one another sense. Sama-sama po tayo magkapit kamay. And we will pray for the church right now. Mananalangin po tayo sa church. Alam kong nadarama nyo na, may the burden of the church, may the burden sa mga gagawin sa church ay maramdaman po natin. Let's start to pray for the church vision. Let us pray for the church mission. Let us pray for the Gising Kabataan. Sige po, let's begin to pray. Hallelujah. Lord, make this burden be multiplied today in Jesus' name. Go forth and be multiplied. Yes, Lord. Lord, inihiling namin ang mga bagong kaluluwa, mga tapat na maglilingkod sa iyo. Nanay, tatay, mga young people, mga bata, bring more souls, Jesus. Kobo senda rabo senda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let that love flow in Jesus' name. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Jesus. So take me by the hand. So together we will work until He comes. There's no foe that can defeat us as we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. Father, I thank you. Again, Panginoon, ang ginawa po namin, una sa lahat, ang ginawa mo, tanda na kami tinawag para maglingkod. Tanda na sino man o anuman ang ipinagkatiwala mo sa amin, dapat lang po namin tong pangalagaan ng gusto. At buong puso sa tulong ng iyong biyaya, sa tulong ng Santong Espiritu, tulungan mo rin kami, Panginoon, na magampanan po namin ang kalooban mo sa aming mga buhay. I thank you, Jesus Christ, sa kapwa ko po mga manggagawa na naririto, to the National Council leaders and workers na naririto po. Father, I pray that a true heart of being a servant continue to flow. Lalo na po, Panginoon, sa mga gagawin po namin sa Gising Kabataan, sa convention, sa mga marami pa po namin gagawin at pagsasamahan. Hiling ko po na ang pagmamahal mo, ang kagalakan at pagkakaisa ang dumaloy sa amin. Lord, maaring merong mga magsalita sa amin, may mga sitwasyon na lumaban sa amin, pero isang alam namin, kung kami ay sama-sama at nagkakaisa, walang sino man ang pwedeng magpabagsak sa amin sapagkat ang kapangyarihan mo ay sumasama sa amin. Salamat po, binibigay namin ang kapurihan, maging ang aming mga buong buhay. Sa iyo po namin ito tinatalaga ng may tagumpay. Sama-sama po natin itaas ang ating mga kamay, kasama ang mga manggagawa at ang bawat isa at ang church. Ibalik po natin ang kapurihan sa ating Diyos ng buhay as we all shout, all glory, all honor, all power, all praises, all worship, and all thanksgiving belongs to Jesus Christ. And let the church says, amen and amen. Wag po kayong mawawala. Minsan lang to kasama ko kayong sisigaw. Wag kayong mawawala. Kasama ko kayong sisigaw na lalakas, lalaki. Are you ready, church? In 1, 2, 3, sabay-sabay po nating isigaw. Ako ay lalakas, lalaki, lalago, at lalawak
sa kaharian